Hi, today we're going to review the Labyrinth Tarot Deck and Guidebook. So, ito din yung gumawa ng Lord of the Rings na tarot deck na nireview ko. Nabuksan ko na siya, kaya parehas sila pati box Ayan. $78 card deck. $24.99. Ayan. Ay, baliktad. Na-open ko na kasi ito. Baliktad pala yung pagkakalagay. Ayan. Check muna natin yung guidebook. Ayan o, para siyang Jaryo. Ganda. Okay, ang ganda. May meaning siya ng upright and mahaba din yung meaning niya ng reverse. Hindi siya tulad ng iba na keywords lang. Pero story siya ha. Ayan. Tsaka colored siya. Tignan natin kung ganun din sa... Okay. Pagdating naman sa... Hindi na siya one page. Ano na siya? Medyo tinipid ng kaunti. Ayan. Pero may upright and reverse meaning pa rin. Pinaliit lang yung images para siguro magkasya. Ayan. Tas about the author, about the illustrator. Ayan. And meron din siyang spread. Sample spread. Ayan. Preparing to read a tarot. Ayan. Caring for deck. Ayan. So, ito yung guidebook niya. Medyo makapal din naman siya. Proceed na tayo sa cards. Ito yung tsura ng loob niya. Plain lang siya na parang may orange. Makapal yung card niya. Gandang klase. Parang satin. Satin ba to o matte? Satin. Matte. Hindi, matte to. Satin kasi is, iba yung klase ng satin. Matte to na matte to na hindi siya ganun. May matte kasi na parang naiiwan sa kamay mo kapag sinashuffle. Pero this one, hindi siya ganun. Pwede bang reverse? Hindi. Pwede siya i-reverse, depende sa'yo. Pero para sa akin, halata siya pag reverse. Kasi yung pula nasa taas, tapos iba yung itsura. Nandito yung yin yang. So, yeah. Halata siya pag naka-reverse. But if hindi ka naman nagbabasa ng reverse, it doesn't matter. Yung kapal niya, makapal siya na card. Kaya, medyo malaki na kasi yung kamay ko para sa regular na babae. So, ayun. Ito, okay lang naman sa grip. Flip through na tayo. Ilalagay ko siya dito. Then, maglalagay ako yung sounds. Pwede nyong i-pause kapag medyo mabilis.
Ang ganda ng quality ng card niya. Pero hindi pa ako nakakagamit ng ganito. Kasi nung ni-review ko yung Lord of the Rings, hindi ko rin naman siya ginamit. So, ayun. Hindi ko pa alam kung nagde-dance ba yung ganitong klaseng cards. So, usually kasi parang parang ang tibay niya, pero never pa nga kasi ako nakagamit ng ganitong klaseng cards. Kaya hindi ko pa masabi kung ano yung negative side or cons niya. Pero, yung kapal kasi, para sa akin, quality type of card siya. Pero, yun nga, hindi ko alam if eventually magda-dance ba to dito, kung gaano katagal bago siya mag-dance, ganun. Sa images naman, kasi ako intuitive reader ako. So, hindi ako nakaka-relate kapag ganito yung mga images. Ayan, hindi kasi ako nagkakabisado ng meaning. So, ayan, hindi ako nakaka-relate kapag ganito. Ayan. Ayun. So, for me, sa mga advanced tarot reader, maganda to. Pero kapag kayo ay beginner, hindi ko siya ma-advise. Bali, kung sa shuffle natin siya, ganito. Okay naman, hindi siya naiiwan. And kapag pa ganito, parang ang gaan niya. Ganun. Ang gaan niya na cards. Ang sarap niyang balasahin. Hindi siya nadikit-dikit. Hindi kasi tulad ng ibang matte na nadikit-dikit siya pag binalasa mo. This one, hindi Parang may powder, ganun, nadulas. Ayan. Ganda. Quality of the card, hindi ako sure nga kung nagda-dance siya, pero makapal siya For me, this one is around 8 out of 10. This is for advanced tarot reader. Maganda rin naman yung guidebook niya. However, this is more on story type of guidebook. So, yun. If you have any tarot in mind, Lenormand and Oracles, just let me know. Then, i-review natin siya. If not, I'll try my best to find it. Then, review natin. Okay? Thank you. See you in my next video. Bye!